po yung in-spray natin ng bioenzyme. 4 days ago, napakataas po ng dayami nito. January 10 natin pinadiwil ito tapos nag-spray tayo ng bioenzyme nung hapon ng January 10. Ngayon po is January 14. Grabe Wala ka makikita ang dayami. Napakalugaw na po talaga sa bioenzyme. Yan yung epekto ng bioenzyme sa ating palaya. Hello mga ka-Agri, magandang araw po sa inyong lahat. Narito naman ang inyong lingkod, Noel Agri TV, para magkatid naman munting kalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong araw po ipapakita natin sa inyo kung paano tayo magsabog, tsaka papakita rin natin kung gaano kabilis natin sinabugan itong napadiwil natin noong January 10. Ngayon po is January 14. Putok na rin po yung ating binhi. So ngayon po ay magsasabog na tayo. Pero before that, syempre lilinangin natin itong ating napadiwil at saka na-spray ng bioenzyme. At papakita ko nga po sa inyo kung gaano na po kalugaw ito, na wala na po yung mga dayami na malalaki po ang hibla ng mga dayami rito. Naalala nyo po yun kasi pinasibol pa natin yung mga raton, tapos pinasibol pa natin yung mga damo. Then yun po yung gagamitin natin ng fertilizer. Kasi kung maalala nyo po, sinasabi ko po sa inyo, ito po ay hindi na po gagamitan ng organic fertilizer. Sapat na po yung mga nasa lupa ng mga organic fertilizer na mga microbial population. Sapat na po yan para makapagbuhay na po siya ng panibagong halaman. So kung maalala nyo po, ito in-spray natin ng bioenzyme January 10 ng hapon. Ngayon po is January 14. Dire-diretso na po to yung ating paglilinang. Tapos yung pagsasabog po natin ng binhi na Jasmine 479, ipapakita po natin sa inyo kung paano po natin gagawin. Ang number 1 na bagay na matututunan natin dito, yung pagsasabog po ng madalang. Kasi yan po talagang isa sa pinakadisiplina. Napakahirap po sa farmer yung pagsabog ng madalang. Malimit tayo talaga, nagsasabog talaga tayo ng masinsin. Yun ang dahilan kung bakit hindi po sumisibol ng maayos yung ating palay. Hindi po nagtitiler, hindi sumusuhi. Yun po yung dahilan. Kaya po ngayon po papakita ko po sa inyo kung paano yung ginagawa ko nga na pagsasabog, na parang akala mo tinanim din. Mas masinsin lang na konti sa tanim ito, pero ang point is hindi po siya mahihirapang sumuhi, hindi po mahihirapang lumaki yung palay natin. So sa ganito na pong sitwasyon, napatunayan na naman natin ulit na yung sinasabi ko po na pag ginamitan mo lang ng bioenzyme ay hindi na kinakailangan maghantay ka pa ng 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan para ma-decompose yung dayami. Ito po ay 4 na araw lang po ito Kung maalala nyo po, balikan nyo po yung mga video natin, pati po yung live na nagla-live tayo, na nagsimula tayo mag-spiral dito. Tapos ngayon po ay January 14 lang. So mabilis lang po ito. Hindi po 5 days, inabot lang po ng 3 to 4 days lang po ito. Kasi nga maaga pa nga ng January 10 ngayon So January 14 ngayon. So sa madalit sabi, halos 3 araw pa lang po ito na bioenzyme natin after na spiral natin. So kung paano po ginagawa ko, yun din po ang gawin ninyo. Pagka nagpatubig po kayo doon sa time ng pagro-rotivate, ay halos yung sabaw na rin po na yun na rin po yung gagamitin natin sa paglinang, para maiwasan po natin yung sobrang tubig na itatapon natin during time ng linang, kasi kinakailangan natin itapon yan, or else hindi naman tayo pwedeng magsabog ng merong tubig. So ang isa pang adjustment na ginawa natin dito, yung pagkakanal, kasi hindi po uubra na magkakanal tayo after natin na maglinang, kasi nga bumabalik yung putik dahil nga sa sobrang lambot ng putik dahil sa bioenzyme, bumabalik yung putik. So I decided na after ng pagplansa, sabugan na, then palaputin lang muna yung putik. Kinabukasan na po natin na lalagyan ng kanal ng diretsuhan pababa. Wala namang problema yun for as long as wag lang matitigil ng mga nasa 24-36 hours yung tubig, at saka dapat hindi talaga maraming tubig. Kung may tubig man, sa lanap lang, So importante pa rin talaga yung kanal na yan, kasi every time na magkakaulan, magkakatubig yan at wala pong kanal yan, tendency is mabababad talaga yan, mabubulok po yung seeds natin. Another thing, yung kanal, mahalaga yan before tayo mag-spray ng herbicide na pre-emergent herbicide. Yung pre-emergent herbicide po kasi ini-spray natin yon para hindi na sumibol yung mga buto ng damo, buto ng palay na hindi natin kailangan. Ngayon, kung meron niyang tubig-tubig o may salanap na tubig yan,
at nag-spray tayo ng pre-emergent herbicide, yung pre-emergent herbicide na yun, bubulukin niya talaga yung palay dyan. So, true enough, ang ginawa natin dyan ay after ng kinabukasan nga, umagang-maga, tayo po ay nagkanal na ng ating sinabugan. So, tuyo na po yan at I'll make sure na kapag nag-spray ako ng pre-emergent herbicide, yung talagang basa-basa lang ang lupa at hindi po may tubig. Importante yun pag tayo nag-spray ng pre-emergent herbicide, kahit po yung direct or yung sopit, dapat po yan ay basa lang yung lupa in a way na pag kinapa mo ay may moisture, pero hindi po siya dapat may tubig. Magkaiba po yun. So yun po yung importanteng tip natin sa mga farmer natin para nang sa ganon ay hindi po kayo magkamali sa pag-i-spray ng herbicide para hindi po mabulok yung ating seeds. So abangan nyo lang po ito kasi dire-diretso naman po itong ating vlog at makakapagbigay tayo ng mga tip actual kung anong sinasabi natin doon sa ating mga live videos at saka doon sa ating mga upload. Ayun din po ang ginagawa natin in actual para nang sa ganun ay masundan nyo po as much as possible na hindi po kayo malilito. So yun po yung ating vlog sa inyo for today. Dire-diretso lang po ito, ating mga vlog tungkol po rito sa ating sabog tanim na hindi po ginagamitan ng kahit anong klaseng abono na. Rejuvenated na yung soil natin hanggang sa mag-ani, wala pong gagamiting abono. At marami pa pong mga technique at mga nakapaloob na mga demo trials dito sa ating ginagawang demo na to ngayon. Direct seeded rice, Jasmine 479, zero abono method, madalang, 25 kilos per hektar. Dire-diretso lang po itong ating mga video. Salamat po sa inyong panonood, mga boss, mga sir, mga mahal kong mga farmers. Tsaga-tsaga lang po tayo para sa pagtuklas ng mga panibagong teknolohiya na hindi po tayo masyadong nagagastusan. Hindi tayo naho-hostage ng mga mahal na mga abono na yan sa world market. Yan po yung ating objective. At meron tayong tinatawag na final goal. Yung pong final goal natin is yung hindi na nga po tayo gagamit ng abono eventually. At yung lahat ng mga remains, lahat ng mga biodegradable material, yun na lang po yung lulusawin natin. Ay tingin ko naman po yun po yung pinakamagandang magiging mithiin natin sa ating pagsasaka. Pag meron tayong kasing tinatawag na ultimate goal, ay lalo tayong sisipagin sa ating pagsasaka. So yun po yung ating video sa inyo for today. Medyo late lang po itong aking pag-upload. Basta't ito po ay nangyari January 14. So yung mga susunod na mga videos natin ay panoorin nyo lang po kasi po yung pag-upload nyo lang po medyo matagal. Thank you very much mga ka-great. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Will Agri TV, Farmers Ambida.